Na-imagine ko na yung magiging kalalabasan ng ating dish. Basta naka-reserve sa akin to, ha. Bawat isa sa atin, may masasabing isang espesyal na lugar kung saan nagsimula ang ating pagiging food explorers. Sa kaso ko, namulat ako sa mundo ng masasarap na pagkain dahil sa malaking impluwensya ng bahagi ng pamilya kong mula sa mga kabundukan ng Cordillera. Kaya naman, masaya ako na para sa ating 2nd anniversary food exploration, magkakaroon ako ng pagkakataong isama kayo sa aking hometown, sa Barlig, Mountain Province. Matapos bumiyahe ng halos 12 oras sakay ng bus kasama ang buong Farm to Table team, nakarating kami sa Mountain Province kung saan dinaanan namin ang bayan ng Bontoc. So ito yung ating itag. Itag is our local version of cured meat. Well, pwede mo i-compare sa bacon, pero yung sa amin kasi dito sa Mountain Province, yung salt level niya is sobrang taas na hindi mo siya makakain as is. So, ang application namin dito, anything na kailangan mo ng asin, ito yung ginagawa naming pampalasa. And pag nandito ka sa Mountain Province, specifically dito sa Bontoc, makikita ka sa side street ng may mga nakabilad. Kukuha lang tayo ng ilang piraso so that we could use for our special dish. Pag nagawa ako at saka nabili ako ng itag, I prefer yung mas mataba. So hinahanap ko ngayon yung taba talaga. Lots of flavor. Na-excite na ako kasi very familiar yung kanyang aroma, and of course, na-imagine ko na yung magiging kalalabasan ng ating dish. Ito kasi yung isang indication na maganda na yung pagkakabilad niya. Yan, mamantika na. And yung color niya medyo papunta na ng dark brown. So ibig sabihin, nag-penetrate na yung asin, at saka pag ganito yung araw, maganda na yung pagkaka-cure sa kanya. Katoy, brad. Wala. So yung nakita natin kaninang klase ng itag ay yung naarawan lang. Ito pa yung isang klase, yung smoked meat namin dito. Same application. So naasinan din ito. Tapos ito yung mga usual na nakikita ninyong nakadisplay doon sa mga luto ang kahoy para na-i-infuse siya ng smoke at the same time na pa-preserve. So Jay Kastoy, ma'am, manong may isa? May isa tali? 300. 300 yung isang tali. If you haven't heard of tapoy before, we'll definitely teach you how to make it, but this is the most essential. Aside from the rice, of course, this is the one that causes the fermentation. Ito yung aming yeast, o yung tinatawag namin locally na bubod. So yung kamote nila dito is inaangkat pa from Nueva Vizcaya kasi daw, konti lang daw yung nagtatanim ng kamote sa upland. One of the staple dishes na matitikman mo if you get to stay here in Mountain Province is yung aming boiled itag, tsaka yung beans. So we have different kinds of beans dito na talagang paborito namin. So we have here, yan yung very common, white. Meron din tayo nung red. And meron din tayo nung tawag nilang lipstick. Yan, kung mapapansin mo difference niya sa white, ay si white, plain. Si lipstick ay yung parang nga namang may lipstick. And we also have here yung brown beans. And yung yellow. Yan. And napakasimple lang nito. Itag lang, laban na, katalo na. And talaga namang hahanap-hanapin mo pag natikman mo. Matapos mamili ng mga ingredients para sa mga lulutuin ko, sinimulan na namin ang halos 2 oras na biyahe mula Bontoc papunta sa Barlig. Siyempre, hindi kumpleto ang road trip kung hindi ka magta-top load sa jeep. Dito kami tutuloy sa tinuturing na ancestral house ng pamilya ng aking nanay dito sa Barangay Gawana, Poblacion, Barlig.
bahay na ito ay pinangangalagaan ng aking Uncle Sol. Mainit kaming tinanggap ng mga uncle at auntie ko dito sa Barlig. At matapos makapagpahinga ng konti mula sa mahabang biyahe, ready na kaming sumabak sa exciting na food adventure. Ito yung spot. Noong maliit pa kami, hindi na nagbago to. Laging, any time of the year, lagi kaming may supply ng either bunga ng sayote or pag gantong maliliit pa sila, talbos muna. This has always been a source of sustenance para sa amin. Again, mapauwi kami dito ng summer, ng Christmas, kahit anong panahon. Laging nag-aantay itong spot na to. Kaya very memorable, sentimental para sa akin to. Ang maganda sa spot na to, so dahil hinahayaan lang namin na mahulog yung mga magugulang ng sayote, never nawawalan ng sayote na pwedeng magbigay sa amin ng mga gantong supply kasi patuloy lang yan eh. So kukunan namin, hindi namin uubusin yung bunga, mahuhulog, sisibol ng bago. So patuloy lang yung cycle niya. In my estimate, this has been running for at least 30 years now. Itong spot na to. Kaya panalong-panalo talaga. Yung ganyang tunog na mag-uugoy sa'yo sa iyong pagtulog kapag patay na lahat ng ilaw, which is alas 7 ng gabi. Kung sa malalaking syudad, itinuturing na fresh na konsepto ang farm-to-table dining, dito sa Barlig, ito ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Bawat bahay kasi rito ay may kanya-kanyang bakuran na nagsisilbing taniman nila ng pagkain at lugar para sa pagpapalaki ng mga alagang hayop. Dito, bawat butil ng bigas at bawat piraso ng karne ay mahalagang mapakinabangan. That is the purpose nga kung bakit may ano dito, may hanger siya. Hook, yes. While you cook, yung usok niyan, at least isungat timanggango. Okay. Not only visitors, kahit tayong nakatira dito, parang na-attempt ka ngayon na, uy, may karne dyan, iluto na lang pang ulam. Kasi nakikita mo na eh. Isa sa mga makikita mo sa bawat bahay dito ay ang kanilang mga espesyal na attic. Isang silid sa loob ng kisame, mga itag na sila mismo ang gumagawa. And ito yung ating beans. Different kinds, different colors. So we have here the white, yung red, at saka yung ating brown. So na-soak na rin natin to overnight, na pre-cook ko na rin. And then, steady lang muna natin. And then for our casserole, naisip ko lang dagdagan siguro ng mga root crops. So I have here yung nabili nating kamote. We also have here gabi or aba sa amin. And actually this is more of just garnish. This is optional. Lalagyan lang din natin ng carrots. Satisfied na ako dun sa saktong bite na meron tayo dun sa ating smoked meat. So ilalagay ko na yung ating pre-cooked na beans. And then yung ating pinunig, sinisir ko lang. And then siya naman natin ipantatakip. And to finish off our itag casserole, ilalagay lang natin yung ating mga root crops.
Habang tinatapos na natin yung ating itag casserole, pwede na natin actually umpisahan yung ating susunod na dish. Siguro ito lang yung medyo modern application ng ating classic itag. We'll do itag and pasta. So again, natikman ko na yung broth natin. So medyo salty yung ating itag. And then tatanggalan ko lang din siya nung balat. Ito kasi medyo makunat to. Mabilis lang kasi yung recipe natin. So we'll just cut into lardons. Or parang itong size. Then lagay lang natin doon sa ating broth kung saan natin lulutuin yung ating pasta. So yung dish natin is basically inspired by the classic carbonara, kung saan gumagamit sila ng guanciale or parang isang cured meat sa Italy na muka yung gamit. And then egg yolks. And cheese. Yan, almost reduced na yung ating pinaka-stock. Tanggalin ko lang yung ating mga itag. And yung natitirang sabaw, doon na rin natin lulutuin yung ating pasta. Using our same pan, doon naman natin isasangkot siya yung ating itag. Tulungan lang natin ng konting mantika. And yung ating onions. So nasutay na natin yung ating sibuyas at saka itag. Typically, yung ating pasta broth or pasta stock, nilalagay yan habang nandun na yung ating pasta noodles. Pero since medyo malamig na siya, ngayon ko na siya isasabaw. So ginawa ko na lang parang pinang-deglaze ko na lang dun sa ating itag at sibuyas. Then pag maganda na yung temperature niya, saka ko na ilalagay yung ating pasta. The reason why gusto kong lagyan ng ating pasta broth or pasta stock yung ating recipe is parang maging saucy yung kalalabasan ng ating dish. Yan. Then we add in our pasta. And lagyan lang din natin ng freshly ground pepper natin. And then, yung ating pinaka-sauce ng egg yolks at Parmesan cheese. We remove it off heat. Then, we put in our sauce. Huwag kayong mag-alala kasi kahit raw yung egg yolks natin, yung natitirang temperature dito sa ating pasta would eventually cook it up. Paano ba yung timpla mo? Isa sa mga dapat mong matikman kapag bumisita ka sa Mountain Province ay ang kilalang rice wine na kung tawagin ay tapoy. At bilang bahagi ng pa-welcome sa akin ng aking mga uncle dito sa Barlig, ipinatikim nila sa akin ang tapoy na mahigit 1 taon nang nakatago. Kaman, what's the soksokan na? How is it? Nasamgit yan. Sangit? Ay, At dahil gusto ko ring ma-perfect ang paggawa ko ng sarili kong tapoy sa bahay, nagpaturo ako kung paano ang tamang proseso nito sa aking Uncle Roy. Ito yung paggawa ng tapoy, tinatawag namin na rice wine. Ito yung bubod. Ako nala. Ito yung ng first element na mag-ferment itong rice. Hindi magkakaiba kasi yung timpla ng tapoy. Pero yung sa'yo kasi yung madalas ko natitikman. Tapos ano kaya? Paano ba yung timpla mo? Kung dadamihan mo nito, itong bubod, mas matigas ang lasa.
Para Pero- mas matapang. Importante, bubod. Ito na ang pinaka-component niyan. So, kala yeast. Kasi kung mga gatong nato eh. Oo. Di ba, ganito ko nabibili ito sa... Kahit Baguio, meron ito eh. Pero dito sa atin, ginagawa sa Kadaklan. Sa Kadaklan, Yun yung lagi ko kasing namimintisan ngayon, no? Pag nagaramit ako sa balay, ano ba yung measurement ng dami ng bubod sa dikot or malagkit? tanudikit gamin, mas masabaw ngay. Mas masabaw agastoy. basta. Ag-juice. Whereas no ordinary nga kanin, basta lang kalang. Sakto lang. Kasi lang mabasa lang diyan. Siguro dun sa starch na diya eh. Now- Pero pag ganito po karami, ano yung measurement? Kunyari sa kalahati. Kalahati na ito. Pag gagawa ako sa bahay, ano yung measurement? Ilang takal ng bigas ito? Mga 5 chupas. 5 Chupas. chupas yung gatas ngayon na yung condense. Yung lata ng condense. yun, Yun ang five chupas. chupas, Yun yung isang gatang. Oo, yun. Tapos, yun na, pag niluto mo, ganito na karami na yun. Yung luto po nito, saing lang o may ibang... Wala, saing lang, parang nagsasaing ka ng kanin. Okay. Pero mas maganda kung malagkit. Mas maganda, mas preferably. Okay. Mas malik. 1/4 no 1/2? One half. 1/2 One no half. One half of this. 5 chupas kat 1/2. 1/2 ng bubod. Oo. Di kasata i-break ta mo dito, tapno ko ngay. Tapno Dudurugin lang. tadurugin natin. Okay. Tapno ma-spread dita nga nasaya. Now, mabalintang kasta jati ima. Jema. Bueno, mabalin mo tanong mabibili. Makrumble mga paiso. Kailangan po ba yan mainit o Mas maganda pag malamig. malamig na? Kasi pag mainit, nasisira daw yung yeast. Matay Oo. yeast ng paiso. Kasi kano. Habang pinipino mong ganon, para simutin nga spread evenly. Asinam, kasla asinam nga. Okay. Kasla asinan. Ay, asin ng kasal. Masa po nga even pinasata. So, tatang, nalpasin, ikargate ijay. Ijay container, ijay ko, jar, marita, ijay basit. Pwede ba kahit ordinary ng jar lang? Preferably kasi huwag ilalagay sa plastic. Apo. Okay. Pero kung glass, okay Mas din. maganda yung glass. Kung wala yes. kayong mga gantong... Pwede rin. Sa glass ko pag sinusubukan ko, glass ko nilalagay. Tapos paano po ito isisil? Itakip mo data ko. Kailangan dahon ng saging? Oo. Parang sa patupat din yung paggagawa ka ng patupat. Okay. Kasi no kagamin, no dito yung saging, no mabungay bayag, dumtot dito eh. Okay. May isil ngay data. Which is yung isa sa importanteng proseso na wag sumingaw. Kailangan kanyan, seal, parang ganyan. Oh. Didiin na natin. Adiin mo. Tapos, ilagay mo yung lock. Tapos, idulin. You wait for 3 days, then we can open. Mabalin na nga makanan. 3 days yung pinakamabilis. Pero kung ikaw, ito kagaya nitong tinitikman natin. Kasi, the definition mo nga rin, the wine kat the longer is getting fine. Apo. Kaya pag natatagalan, mas gumaganda. So, yan na ang matagal. Ito ay nagawa nung... Nung August, Pero yung iba can go as long as 2 years? yes. Talaga? Kaya mas maganda pa. Mas maganda kung aabutin ng ganong katagal. Talagang aged na yun ang tinatawag nilang aged. Kahit ito itatabi natin hanggang sa pagbalik namin agad. Okay, sige. Yeah, baka hopefully by 3 days. Wag naman 2 years. Siguro Pwede nang makain yan. 3 weeks. Baka Ganun. matamis. Palagay ko matamis itong Oo. bubod nito eh. Basta naka-reserve sa akin to. Ha? Alright. Okay. So, Duling ko pa yung agad. so, ladies and gentlemen, that ends my program. Alright! For me, Di makukumpleto ang aking pagbisita dito nang di nakakasama ang aking mga kamag-anak dito sa Barlig. Inimbitahan nila kami sa isang munting pagtitipon ng pamilya na kung tawagin namin ay patong. Isang tradisyon na may pagkakatulad sa ritual na tinatawag na kanyaw. Dito, sama-sama kaming nagluto ng isa sa mga pinakakilalang pagkain ng mga Igorot, ang pinigpikan. Yung pinigpikan, alam naman natin, nakadikit yan sa kulturang Igorot.
for me, being considered na parang lumaki outside ng Mountain Province, kahit malayo kami sa kanila, malayo kami dito sa Barlig, ito yung dish na dinala ng mga uncles ko, ng mga kamag-anak namin, na kinalakihan ko talaga. Nandyan yung proseso ng pikpik talaga, pinipikpikan. Tinatap yung mga wing part, inner thigh. What sets it apart sa lahat ng mga chicken dishes na kinalakihan natin, tinola, nilaga, o may pochero, kahit may mga sarsa, is yung sinunog, yung pinuuran na balahibo. So, that kasi gives it a different flavor, yung mga complexities of flavor na tinatawag. Dahil dun sa proseso na yon, imbes na nilawlaw mo sa mainit na tubig, saka mo tinanggal, talagang na-elevate niya yung dish. And then yung flavoring dito, parang nag-aangat doon sa pinikpikan natin is yung itag. Imbes na normal na asin yung ilalagay mo, yung cured meat namin, which is inasinan, or minsan kung wala ka nun, yung smoke naman, yun yung simple combination. Wala ka nang kailangan idagdag dito na bawang sibuyas or anything. And then kung may gulay component man ito, kung ano lang yung in season. Kagaya ngayon, may mga harvest si uncle na patatas, nagkalat sa Barlig, sa Mountain Province actually ang sayote, yun na yun. And then everyone partakes. Yun din kasi yung yung elemento niya na inalagaan mo yung manok mo, sinerve mo, niluto mo, and then lahat kayo kakain. For me, other than yung sarap na binibigay nito, I think that's the best way to really celebrate yung ingredient natin. Actually, ingredients natin. Pag kanyaw kasi, from our understanding, is a really big celebration. Celebration ng mga katutubong igorot. To mark this celebration, kumbaga, is we use our gangsa, which is yung gong, and then we do our dance. It's a combination of the rhythm nung aming mga gongs or gangsa, and then yung type of dance na sinasayaw. Depende yan, may beat yan, may rhythm yan. Depende sa municipality, depende sa barangay. Basta iba-iba yan, malawak yan sa buong Mountain Province. Pag sinabi kasing patong, ito naman yung parang smaller version ng kanyaw. Yung parang kami-kami lang. Kung sa iba, nagvi-video okay. Sa amin, we celebrate it through our dance and music. What I loved about our version of patong or eagle dance na tinatawag ni Uncle Roy is it's pretty much what you feel. So bibigyan na lang kayo ililid kayo kung sino man from the family, kung anong rhythm yung itutugtog ninyo, tuturuan nyo. Kumbaga, ito yung tipo ng patong na kahit sino pwedeng sumali. For me kasi what's beautiful about that process is madaling i-digest, kagaya ko. Nagigets ko siya kagad. Hindi dahil technical siya masyado, hindi, kailangan ganito yung beat, kailangan ganito yung rhythm. Hindi siya komplikado for me. And dahil napaka-freestyle niya, mas na-enjoy ko siya, mas madali kong ipasa. Kahit yung asawa ko, napapasayaw ko, yung mga barkada ko dyan sa gilid, o ganito lang yung beat na yan. Tapos uulit-ulitin mo lang yun. And then, the funny thing about it is, pagpapakinggan mo siya, parang napaka-simple. Pero my God, sobrang hirap niya. Ang pinaka-importanting part doon is, pwede kong ipasa kay Mateo, sa magiging anak niya, sa mga magiging pamangkin ko. Just go. Sa aming mga magpipinsan, at least meron kaming tradisyon na babalik-balikan. Alright. Right.